Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Abante, TNT Abante. Tungkol ito kay yumaong Yusek Cabral. Don't know bakit lumalabas ang mga ito. Karelasyon ko no. Title ng article, Baguio Contractor itinangging jowa ni Cabral. Mariing itinanggi ng isang flood control contractor sa Baguio City ang kumakalat na balitang may romantikong relasyon sila ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay David Sanchez, kilala lamang niya, itong si David Sanchez, ito yung inuugnay. Kilala lamang niya si Cabral sa Philippine Institute of Civil Engineers, kung saan sila parehong naging opisyal ng organisasyon. So ito yung pahayag niya. Totally untrue. Yes, magkasama kami sa PICE and sa organisasyon. We know each other. Pareho kaming past presidents. We're national officers. Yan ang payag ni Sanchez sa Billionario News Channel. Si Sanchez, ang general manager ng Spider One Construction Company Ltd, na nairehistro sa Baguio City noong 2017 batay sa dokumentong nakuha ng bilyonaryo. Hawak niya ang 20% ng kumpanya at may capital na 50 million. Wow, laki. Oh, I have interest but I'm not the managing officer, sabi niya. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, may 67.5 million na flood control project sa Pampanga. Noong 2022, si Sanchez sa partnership ng EGB Construction at ngayong taon may dalawang proyekto siya sa Cordillera na nagkakalaga ng 71.7 million. Samantala, ang EGB Construction na iuugnay kay Philippine Contractors Accreditation Board member Ernie Bagao ay may 91 flood control projects mula 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 6.7 billion, karamihan sa Isabela, Nueva Vizcaya, Ilocos, Cagayan at Benguet. Inakusahan noon ni Senator Rapi Tulfo si Bagao bilang tunay na may-ari ng Wawao Builders, isa sa mga kontratistang nasasangkot sa manumalyang flood control projects, ngunit mariin nitong itinanggi ni Bagao. Okay, so naglalabasan yung mga karelasyon. Bakit naglabasan yan? Kasi ito, opinion ko lang, maraming nag-comments, napansin ko sa comment section, na bakit daw si Yusek Cabral nagbibiyahe mag-isa kasama lang ang kanyang driver na hindi naman niyang husband o ano. So, parang napaka-weird. Driver, kailang silang dalawa lang. Nababasa ko sa comments. Tapos mag-check-in pa sa hotel. So, yan siguro ang isang mitya bakit naglalabasan ang mga ganitong balibalita. Ay lang, hanggang dyan na lang. So, may nabasa akong post. Nakalimutan ko sinong nag-post. I don't know how true. Ito daw si late Yusek Cabral
Ang gumawa ng listahan yung top 15 contractor sa buong bansa. Yung isiniwalat ng Pangulo, top 10 contractors na nandyan na yung mga Diskaya. Nakalimutan ko yung number 1. Yung pinaka, tignan nyo ha, ang mga naha-highlight lang, yan si Diskaya, sino pa? Yung number 1 doon sa listahan, wala na, tumahimik na. Bakit? Basta, si Yusek Cabral daw ang gumawa nun. Binigay sa Pangulo at yun naman ang inanunsyo ng Pangulo. Kaya lang, mayroong post na nabasa ko, I don't know how true. Yun daw, isang kontraktor na campaign donor ni Marcos Jr. noong 2022 na biglang lumobo ang kanyang kontrata na nakuha sa gobyerno sa DPWH ay hindi daw isinama. So, ulitin ko, I don't know how true. So, ano ito? Kung totoo, bakit ganyan? Selective. Inipili-pili lang. So, kanina rin may nabasa akong post, comment ni Senator Alan Peter Cayetano kasi nag-react siya sa pahayag ng DOJ, ng DILG na kakasuhan daw pa rin nila kahit patay na, something like that. Hahabulin pa rin. So, I don't know, hahabulin sa criminal ba o sa civil case? Paano yung kakasuhan yung patay na? Kanino nyo isa-serve ang warrant of arrest? Kung na-convict, anong ikukulong nyo? Yung ataol? Something like that. So, nakakalungkot po itong nangyari kay Yusek Cabral. May nabasa lang akong mga comments nung una na kasi 40 years na nag-serve sa DPWH itong si Yusek Cabral. Maganda man daw ang pagserbisyo nung una. She rose from the ranks. So, dito na lang siya nasira itong administrasyong ito. I don't know paano nangyari. Kaya lesson po sa atin. Ingatan natin ang ating pangalan, ang ating dangal. Mas importante sa akin ang dangal, ang pangalan kaysa yung kayamanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na mo og yero. Dapat kayo. May taga. Atop na ni sila karon. Ug karon mao na ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo og yero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So kuan na gid kayo. Ang ulan, kung mag-ulan, luoy gid sila tungod sa kadako na sa buslot sa ilang atop. Ug karon ate pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa kadako sa buslot. Pila na siya katuig? 7 na katuig. 7 na gid katuig. So ngano man nga sa 7 katuig wala gid mo nakapuli og atop nga dagko na mo kayong buslot. Wala mi budget. Naon karon kalisod og budget. Sa kalisod sa panahon karon wala mo na budget nga para gid sa inyong pangatop. So karon natagaan na mo mag-atop na mo karon. O makatap na mi karon. Karon. Oo. Dagang salamat sa nagatag og sen. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na gyud nga tan-awon. So nindot na gyud kayo ang atop. So dili na pareha ganina nga kuan na siya kanang buslot. Salamat kayo sa panahon nga natagan mi og sen. So sa nagatag ni nga salamat kayo.
pagpadayon ni nga tabang sa mua. Salamat kayo. Salamat kayo. So, may natingalan ko.